So talo ulit ang Clippers kontra sa Philadelphia. Nawala si Kawhi, nawala si Bradley Beal ngayong November. Kinawawa naman si James Harden dahil nag-a-average siya ng 38 minutes per game. 5 minutes na mas mataas sa average niya ngayong season nung naglalaro pa si Kawhi sa first 6 games. Dati kasi nasa 33 minutes per game nun si Harden. Balanse pa yung minutong yun. Baka may magsabi sobra naman yung kinawawa. Dahil aminado si Tyronn Lue na babad si Harden. Halos ihinga lang yung pahinga. Isang araw lang ang pagitan ng mga games ng Clippers mula nung mawala si Kawhi. Tinodo ni Tyronn Lue ang load ni James Harden sa team. Base pa nga sa kanya lalo yung game ni Harden versus Dallas na nasa 51 minutes tapos lipat si Harden ng Celtics na meron 37 minutes, lipat naman siya ng Philadelphia na meron 38. Halos walang pahinga noon si Harden dahil mga road games. After ng game, lilipat sila sa ibang city. May mga kakampi naman si Harden pero hindi ganun kataas ang load katulad niya. Ganito rin yung nangyari dati kay Kyrie. Babad na babad ng todo, hindi kinaya, doon nagkaroon ng injury. Natalo ang Clippers 8 out of 9 games nila. Versus Philadelphia, niyari pa ni Tyrese Maxey, hinabol yung score 110 to 108. 41 minutes si Maxey na meron 39 points, 3 rebounds at 6 assists. James Harden meron 28 points, 12 free throws, 6 rebounds, 5 assists, 37 minutes. Sablay na yung mga tira ni Harden, 7 out of 25. Sa mga headlines, struggling si James Harden pero nakascore siya ng 28 points. Pero hindi talaga siya struggling nun pagod na. Pero at least okay pa si Harden, hindi naglo-load management. Si Maxey kasi ang leader ngayong season pagdating sa minutes per game, nasa 40 minutes. Susunod si Edgecombe, 37. Si James Harden, pang 8. 36 minutes per game ang load niya. Pero papatak siyang pangalawa kay Maxey kung ang pagbabasihan yung mga games na nawala si Kawhi. Ang pinagkaiba pa ni Maxey, may kahati kasi siya sa load ng team. Si Harden na mawala si Kawhi, halos sinolo niya. Ando naman si Zubac na silang dalawa ang naka 30 minutes pataas. Si Harden ang leading scorer ngayon ng Clippers, siya din ang primary playmaker. Nagiging reason na uubusan sa dulo yung Clippers. Okay nang hindi manalo, ang problema nga lang nasa mid-30s na or late 30s na si Harden. Sa sobrang load niya sa team, baka magaya siya kay Kyrie at maging prone sa injury. Kaya nakakapagduda yung injury ni Kawhi na parang ayaw talaga siyang pabalikin dahil since November 4 nang ma-injured siya versus Miami, isang araw lang ang pagitan ng mga games ng Clippers. Meron silang 8 games in 14 days. Meron pang back-to-back dun. Sa ngayon, makakapagpahinga si Harden ng 3 araw tapos balik ulit siya sa ganong schedule. Road games pa. Parang gustong pag-retire na si Harden. Halos balik rin naman siya sa prime Harden na meron 26.6 rebounds, 9 assists, 45 and 39%. Ito yung pinakamataas na stats ni James Harden since 2020 season nung nasa Houston pa siya. Nung nakarang season, wala rin namang Kawhi pero may katulong nun si James Harden, si Norman Powell. Sa game ng Milwaukee Bucks at ng Cavaliers, umalis sa game si Giannis dahil sa groin injury. So panalo Cleveland doon 118 to 106. Parang 2 sa 5 MVP candidate ang na-injured ngayon. Si Wemby, sumunod si Giannis. Meron pa kasing isang play doon na tinawagan ng offensive foul si Giannis na parang wala naman siyang ginawa doon. Bago pa yung injury niya ng second quarter, merong isang play doon na talagang hinaharas na siya ng mga player ng Cavaliers. Sinabi rin ni Doc Rivers hindi nagrereklamo si Giannis kahit pinipisikal na siya ng todo ng mga kalaban nilang team at hindi rin siya humihingi ng tawag sa mga referee dahil kinakaya naman ni Giannis or iniinda niya yung mga bangga at sapok sa kanya. Parang sinisipa ni Doc Rivers yung mga official kaya na-injured si Giannis dahil hindi nila ina-adjust yung mga tawag kay Giannis at pinapayagan nilang pisikalin. First quarter pa lang may nararamdaman na kasi si Giannis sa kanyang ikatlong paa kaso binaliwala. Ng second quarter, 2 beses yun. Yung pangatlo, doon na talaga bumalik ng locker room si Giannis. Mukhang hindi maganda yung nangyari sa injury talaga niya. Bukas pa naman malalaman pero base doon, idadaan pa ng MRI. Unang report kasi groin injury. Aabuti ng ilang buwan bago gumaling kung severe yung magiging status. Pero kung mild lang, aabutin pa rin naman ng buwan based sa timeline. Nire-ready na ni Doc Rivers yung kanyang team na walang Giannis sa multiple games dahil nga sa nangyari versus dito sa Cavaliers.
So totoo din naman na masyadong physical yung mga nagbabantay kay Giannis. Kaso kapag inadjust naman ng mga referee yung tawag nila sa mga defender ni Giannis, masyado ding malakas itong si Giannis at physical maglaro, lalong dadali sa kanya. Galing pa naman si Giannis sa Dark Continent.